Ako si Corporal Ruben Berondo Jr., 914054. Nakapasok ako sa Philippine Army noong August 16, 2014. Na-assign ako sa Daredevil Battalion. Unang assignment ko sa Bunbun Patikol, Hulusulo. Private pa lang ako, unang lakad pa lang. Ang dala ko ay 60 mortar. Assistant pa ko noon. Tapos, pinaseminar ako agad ng CEO namin bilang isang mortar gunner. Sa ngayon, isi-share ko sa inyo yung karanasan ko doon sa Patikol Sulo. Sabi ng mga senior ko na pag ma-enkwentro, kailangan maputok ko talaga yung 60 mortar kasi yun yung panghimural ng tropa. At hinabaysa naman ako ni Master Mahusay, yung una talagang gunner ng mortar. Ang sabi niya, pag malapit na daw yung kalaban, 50 meters, kailangan yung angle ng mortar sa mga 12 o'clock, sobra mga 12:30. Yan, zero charge. Yung unang enkwentro ko, noong June 16. Doon mo talaga na yun yung first time na Yes, sir. subukan yung pagmumortar mo. Yes, sir. Anong kwan yun? Yung operation namin yun, sir, yung 5 days yung lakad namin, 3 days pa lang, sir, na-track na namin yung kalaban, sir. Doon sa sitio, anong lugar, yun, sir, nakuha namin yung harbor site ng kalaban. Estimated namin, sir, mga 200 plus to 300. Medyo kinabahan na talaga kami, sir, kasi ang lawak ng area nila. Mga 1 hektarya talaga. Kami nun, sir, 79 lang yung strength namin. Pero yung ginawa ng battalion commander namin, sir, si Colonel Flores, sir, sinundan pa rin niya yung tracking ng kalaban, sir. Tapos, sir, natulog kami sa kabilang high ground, sir. Sabi ng senior ko umagaan, "Ber, linisan mo yung 60 mortar natin kasi yung kalaban nasa kabilang bundok lang, maingay kagabi." Yun, sir. Yung umagahan, sir, bumaba kami. Buti na lang, yung kalaban, doon talaga natulog yung kalaban sa kabilang bundok, sir. Buti na lang, pagbaba namin, sir, napaalis na din sila. Pang-4 na araw na yun. Kung hindi sila nakalis, marami talagang madali sa amin, sir, kasi wala mang cover doon, low ground pa kami. Timing na, sir, pag alis nila, nakuha na namin yung high ground na tinulugan nila. Mga alas 2 ng hapon, sir. Alas 2 ng hapon, narinig namin na para patulog na yung kalaban ba, nagtabas-tabas na. Sabi ng CEO namin na si Sir Bawagan, siya, "Bir, ili mo na yung mortar." Nabisual naman ng leading namin, sir, yung kalaban, sir. Nagandahan nun, sir, kasi nakaplaster ako, kinulikta ko agad yung bala. 12 man yung dala kong bala. Hindi pa na yung hindi pa nakababa yung lahat ng tropa, sir, hindi pa naka-skirmish. Nagputukan na, sir. Ngayon, sir, hindi pa ako nakaputok ng mortar ron. Buti na lang yung gunner ko si Sir Soles, Master Soles, saka si Master Manuales, sila yung nagkuhan sa akin, sir. Nagturo. Pinaputok namin, sir. Grabe, bali 2 oras yun na kuhan talaga, sir. Sobrang magbagan talaga ba, sir, ba? Ano yan yung na-engage yung leading team? Leading, sir. Inunahan ng leading, sir. Tapos, sir, pinutok ko yung murta, sir. Wala pa talaga akong alam, sir, na kung kuhan, sir. Buti na lang. Ginaid kami ni Master Manuales. Ang laki talaga ng tulong ng mortar, sir. Sinabi man ni kuhan, sir, ni Master Jeraha, "Bir, sikapin mo talaga na makaputok ka agad. Wala pang 1 minuto kasi yun yung talagang panghimuran ng trupa." Kasi, sir, sa panahon na nila, sir, yung integrity yun sa, sir, yun talaga yung kinakatakutan na, sir, mortar. Ang kuhan lang nga, sir, ang pangit lang sa mortar, sir, kinabahan ako, sir, kasi magkuhan ka, sir, imbis na katago ka na, sir, maglabas ka pa para makaputok. Hindi mo siya pwede magputok kung may mga dahon, sir. So, kailangan Kailangan sa labas ka talaga, sir. Yung walang cover. sa labas. Kanang sa open area ka talaga ba, sir? Wala kang kataguan. Unang enkwentro ko yun, sir. Grabing
mga 20 na bisis kiro ako nag-cancer, nag-sign of the cross. Dahil sa takot ba sir, yung mga 2-3 man sir, kami man yung pinunteriya ng kalaban. Kasi nalaman siguro nila na doon yung putok ng mortar. Lagi ako nagtanong na, sir ano yun sir? Mortar din sir. Sa dili, 2-3 lang yun. Sige, focus ka lang. Na-deliver ko yung 11 na bala sir, kasi yung isa hindi man na sir, nasali nun sa naman sir. Sa layout namin ng mortar sir. Anong isa? Yung isang bala sir, yung bala ng mortar. Tapos sabi ng CEO namin, nagtawag siya kay mga 2 oras kasi sir, puro putok, palitan ng putok ba sir? Sabi ng tawag na, oh mortar pa, mortar. Wala nang bala sir. Nagsigaw man akong mga bala, nagalit yung kasi, huwag ka magsigaw na wala nang bala, malumural yung tropa, ganun pala sir. Siyempre sir, private naman ako nun sir. Tapos sir, pagdating namin sa campus sir, congrats ng kami sir na okay talaga yung kanyo. Yung balay pala sir, yung kwentro namin nun sir. Hindi pagkatapos sir, natahimik na yung putok. Oo. Sabi ni Master na marami may nadali talaga sila sa trupa, baka grabe kadami yung putok ba sir. Yung wounded namin nun sir, 18. Walang patay sir. 18 yung wounded namin sir. Yung scout platoon namin sir na silicon. Halos wounded talaga lahat sir. Yung pag-ibak namin sir, umulan man sir. Hindi. Anong oras pumutok? Unang putok? Mga alas 2 ng hapon sir. Natapos kami sir mga alas 4. Madilim na yun sa lugar na yun. Mapadilim na sir. Tapos pagkatapos talaga ng kwentro sir, totoo talaga yung sinasabi na sir, pagkatapos ng kwentro, pag may patay, mag-ulan. Marami mang patay sa kalaban sir. Kaya pagbaba namin dun sir, swak talaga yung mortar sir, tapos yung kanyon sir. Kahit marami yung kalaban sir, kunti lang kami. Kagandahan sir yung suportar ng kanyon sir. Sirod talaga doon bumagsak sir. Nung nabalitaan namin kinabukasan sir, pag clear ng ranger, 7 yung na-recover nila. Marami talagang kwan sir. Paano mo pinuputok yung mortar yun? Nagdadala ka pa ng displate, may displate pa yun. Mabilisan yun. Una pa sir, magdala ako ng bipod, displate sir. Lahat sir, ako yung magdadala rin sir. Mabigat talaga sir, mga 20 siguro sir. Ako pa magdala ng plate sir. Sa tubo. Ako pa rin sir, sa tubo sir. Ang sabi nga na yung isang senior ngayon ako nakakita na magdala ng mortar ba sa'yo lahat. Pero wala na akong bala sir, assistant na sir. Ay, assistant pa man ko noon sir, private pa kasi sir. Yung pagkakuan sir, pagbaba na namin sir, sabi na, okay magputok ka talaga. Noon sir, na ako na yung, dineclare na sir na ako na yung mag-gunner sir. Tapos, binadiyan na ako ng Pepsi naman ako sir. Binadiyan nila ako ng junior ko sir, yung sunod ko ng class. Yung pangalawang encuentro ko sir, doon sa Umar sir, grupo ni Alabse sir, pinasok ng ranger. Anong taon yan? Kwan sir, 2016 pa rin sir. Okay sir. Pinasok ng ranger. Pag exit ng kalaban sir, doon man tumusok sa amin sir, sa blocking namin sir. Binugahan ng leading namin sir. Pero pag putok ko sir, doon ko na mamalayan sir, makita pala yung bala sir. Makita pala yung bala ng mortar ba na kung paano bumagsak sir. Kung gaano kalayo sir, makita pala yung bala. Ano na, in-estimate ko sir. Medyo unang putok ko sir, malayo man. Pangalawang putok sir, in-adjust ko na yung cancer, mortar. Sabi ng scout platoon namin yung leading na, yung mortar mo sobrang lapit. Doon ko na-realize sir na, yung mortar sir, yung sabi-sabi sa mga senior, pwede pala iputok na walang bipod. Paano yun? Gihang lang sir, hindi masyadong malakas pala sir. Hindi pala siya magganon sir. Paatras pala yung kanya sir. Zero charge man sir kasi lapitan naman yung labanan sa ulo sir. Doon na ako sir na pag sunod na lakad sir, sinabi ko na sir, pwede hindi na ako magdala ng bipod sir. Plate na lang, tsaka tubo. Bakit? Kaya mo ba magputok ng walang bipod? Improvise yun. Kaya na sir kasi na-experience ko man naman sir. Na-experience ko man sir.
nung maglakad na kami, sir, hindi na ako mag... Yes, sir. Kaya sir, kung maglakad na kami, sir, hindi na ako magdala ng baypad. Yung pangalawang inkwentro ko, sir, sa Kabuntakas, ay pangatlo na, sir, sa Kabuntakas, na yung pauwi na kami noon, sir, sabi-sabi pa kami na malapit mga 1 kilometro naman sa highway, sir, sa kampo, sa Bravo Company namin, sir. Pagdating nito doon, mag-ihaw tayo ha, ligo, laba. Paglakad namin, sir, gagawin kami kumain ng agahan, sir. Wala pang 1 kilometro. Nabunggo yung lady namin, sir, sa low ground, sir. Ano yun, sir, wala na akong baypad, sir. Wala na akong baypad. Pinutok ko agad yung, sir, yung 60 mortar. Sa ilalim pa ng kahoyan, sir. Pagputok ko ron, ganito, grabe lang kaliit yung butas ng mangga ba, sir? Na-deliver ko yung isang bala. Kasi high ground mo yung kalaban, sir. Na-deliver ko na. Pagkatapos ng encounter, sabi ng assistant ko na si Pepsi Manico, grabe, sir, napasok mo yung bala, grabe kaliit ng butas. Kung ulitin yan, hindi na talaga hindi na yan makaya. So, siguro ba sa rattle na ba, sir? Parang na-step ka talaga sa mortar. Hindi naman masabi, sir, pero madami-dami lang. Siguro, sir, kay unang lakad pa lang, 60 mortar ako, sir. Yan, sir, nakuha ko, sir, na-prove ko na pwede na talaga totoo pala yung sinasabi ng mga senior, pwede iputok na walang baypad. Yung inkwentro namin sa Kabuntakas, na yung leading namin, na ano din, silicone, sir. Dami ding wounded nun. Bali yung isang officer namin. Major na yata, si Sir Cariaga. Halos mortar ka talaga. Mortar, sir. Ang unang lakad ko ng 60 mortar talaga ako, sir. Kaya mo nang laro-laruin yung mortar. Sir, ang technique ng mortar, sir, pagputok mo, ilipat mo naman, sir, ganun mo ta, sir. Dili mo siya i-maintain, sir. Kasi Baypad yun. Walang baypad. wala nang baypad, sir. Doon ko na-discover sa pwede na walang baypad, sir. Hindi mo pa nasubukan i-direct it. Hindi wala siyang direct yung 60 mortar, yung tinatawag na direct fire, sir. Yung direct fire, nakikita mo yung target. 50 meters, 70 meters, 100 meters. Ganun yun, parang Hindi siya pwede na i-direct. ganun talaga. Indirect fire siya. Yun yung pinakamatindi mong Ang hindi ko makakalimutan na encuentro, sir, yun sa Budtaming, sir, na sa isang araw, 3 bisis kami na encuentro, na-encounter kami ng una, nagkain kami mga alas 11 para tanghalian. Tapos pag-move na namin, pag-akyat namin sa Budtaming, nakita ko man yung leading na pag ganun-ganun ba, sir, grabe na talaga yung reaction kasi nakita na yung kalaban niya. Ang ginawa ko, sir, niliko agad yung mortar. Yung binugahan na ng tropa yung nakaduyan na kalaban. Kunti lang yung na-deliver ko na mortar, mga 2 bala lang, sir, kasi naghiwalay-walay naman tropa. Ang tagadala kasi na yung bala niyan, mga tropa, hindi man pwede na kami hindi ko na makuligta. Yun, 2 lang yung na-deliver ko. Tapos, alanganin kayo na posisyon. sir, Alanganin yung posisyon yun. nadala man yung bala, sir, ng tropa. Hindi ko napuntahan, sir. Hindi, nahiwalay na yung mga bag saan nalagay. Tapos, sir, yung pagkatapos ng kwan nun, mga saglit na yun, sir, mga 1 oras na enkwentro. Yun, nakuha namin si Julie Kate sa bleeder sa Budtaming. Pagkakuan, sir, na-move kami ng Kabuntakas, mga alas 3. Na-enkwentro naman isang combat group namin, sir, sa taas. Na-enkwentro naman, sir. Tapos yung ranger, na-enkwentro. Mga saglit na, sir, mga taas na yung mga 10 minutes. Paghahaponan, sir, imbis magluto na kami, sir, nagsaing na kami. Pagsaing namin, binugahan na kami naman yung inunahan ng kalaban, sir, pinutukan kami. Akala niya siguro na napindown na kami ba, hindi na kami magagalaw. Yun na. Hindi kami nakaluto na doon ako nakadeliver naman ako ng mortar, sir. Kasi may bala pa man ako, yung kunti naman yung naputok ko sa unang enkwentro. Nakadeliver ako mga 4 yata.
Pero ano sir, nasuka na ako ba sir sa amoy ng pulbura ba sir? Bakit? Mabaho kasi yung mortar sir. Yung mortar. Ilan kaya mong ipaputok niya na sunod-sunod? Kaya man siya sir kahit mga 30 sir kung maraming bala, pero kami maglakad, maraming balang dala ko, 15 lang talaga. Kasi kawawa naman yung trupa ba. Kung magdala pa naman, mabigat kasi yung isang bala, abot siguro yung mga 1 kilo. Pero iba yung high moral sa tropa pa. Pumutok na yun. Pag pumutok talaga yung mortar sir, yun yung high moral ng tropa sir. Pag magsabi yung tropa, oh saluin nyo na. Kasi ang malakas ka talaga sa yung 60 mortar. 60. Malakas pa yan sa grenade, rifle grenade. Kaya yung sinabi, ano ko talaga sa isip ko ba na pag ma-encuentro yung tropa, kung mag-akyat sila ng high ground, magpaiwan talaga ako para kung sakaling ma-encuentro sila, makasuporta talaga ako agad. Kasi yung sinabi niyang integre namin, Bir, pag ma-encuentro, iputok mo agad yung mortar, high moral, atras na talaga yung kalaban dyan. Hindi na tayo ma-assault yan. Kasi yun yung pinakamalakas na weapon natin ng kumpanya. Yung 60 mortar. Pero may time talaga na ang hirap iputok kasi wala kang mapag-test. Yung hirap na lang talaga niya, sir, yung nasa ilalim kami ng puno ng mangga. Ang pangit lang talaga sa maging mortero ka, sir. Kasi imbis na katago ka na, lalabas ka pa dun sa open area para magputok. Yung sinabi nila na namatayan ng mortar gunner in 35, natamaan ng 2-3. Kinabahan na ako, sir. Yun talaga yung sa mortar ba, nasa open area kasi yung mortar, hindi makatago. Pero hindi ka sa front line, sir. Mga 50 meters sa likod ka lang. Kailangan mo mag-adjust. Oh. Hindi siya pwede na pag ilagay mo sa sarap, hindi makaputok niyan. So yun yung risk din sa mortar gunner. Yung kailangan mo mag-open area. Oh, open area talaga, sir. Hindi ka na magtago yan. Hindi ka pwede magtago kaya hindi makaputok, sir. Depende sa sitwasyon, sir. Kung hindi mo talaga kaya siya iputok, kung nalugraw na kayo, alanganin, tago ka na lang. Pero ako, hindi ba na ako magkuhan sa leading, sir, magsama. I-alternate ko mga battalion operation mo doon sa ulo. I-estimatein ko lang mga 50 meters yung leading sa akin. Kung saan, sinisipat ko sa sir, tinitignan ko yung leading kung saan magliko. Para kung makita kung saan sila, kung sakaling mabangga, saan ako magputok. Pag pumutok ang mortar, ano yung pakiramdam nyo doon sa kalaban, yung volume fire ng kalaban? Magtahimik sa sir, yung mga volume fire nila. Pag makaputok talaga yung 60 mortar, magtahimik sila. Hindi na sila, Kasi nakatakot na yung mortar, sir. Hindi nila alam kung saan yung kasunod na babagsakan. Kasi pag magmortar yan, magputok rito, maglipat naman yan. Kaya sila, mag-cover din sila, sir. Malalaman man yan magputok yung mortar, kasi siya may yung pinakamalakas na putok sa lahat ng baril. 2-3, yung ganun. Bakit siguro kahit gaano kabigat. Pero never kang yung dots na bala. Wala, sir. Never ako nagka-dodge ng bala, sir. Sa tagal-tagal ng pagmumortar mo. May one time na sir, muntik may maaksidente, sir. Yung assistant ko na si PFC Balambaw, muntik talaga maano yung kamay niya kasi pinahulog. Basta yung mga assistant, yung may assistant ako, sir, pahulugin ko man sila, ako na maghawak para maka-experience ba. Hindi ko parturuan ko sila na, sige, hulog. Pag hulog niya, sir, hindi man yung pinaganon yung kamay niya, doon na naman sa barrel. Buti naka-gloves. Tanggal talaga yung gloves niya. So, may ano din pala yun. Yung kailangan, sir, pag hulog mo, yung kamay mo, isalo mo doon sa tubo. Pero kaya ko siyang iputok siya na ako lang isa na. Ang technique ko doon, sir, pag hulog, yung isang kamay ko, sir, yun yung hawak ko sa impact dito. Hindi siya magalog. Walang bypass yun. Walang bypass yun, sir. Kaya, sir. Pero kailangan ng base plate. Base plate, sir, base plate. Hindi pa ako nakaranas na magputok ng 60 mortar ng walang base plate.
Pero sabi ng mga sinauna sir, pwede madaba sa matigas lang yung lupa. Siguro ba, ug serbisyo ko sir, pwede man siguro sir, basta matigas lang. Kasi basta one charge, zero charge na sir. Hindi man ako nakapotok na may charge kasi dikitan kasi yung labanan doon sir. Zero charge talaga yung mga potok ko doon. Parang pang ano lang talaga, pang malapitan. Malapitan sir. Ang hirap lang talaga sa mortar is yung pagdadala. Ayan. Ang hirap lang no, yung sa pagdadala. Sa pagdadala na sir. Pero yung wala na siyang bisplit, ay wala nang bipod, magaan na sir. Yung bipod yung talaga yung pinakamagbigat. Ay, shades na lang. Bilang sa kung may mensahe ka sa Minsahin ko, wala. minsahe ko ngayon sa mga bagong sundalo, wala akong ibang anting-anting kundi is ang Panginoong Diyos. Bago umalis sa kampo, magdasal, naprotektahan tayo sa lahat ng lakad. At isa pa, yung malas sa atin, yung babae, wag na wag niya talagang gawin niya kasi kung mabait kang tao, pinoprotektahan ka, kung mabait kang tao, kahit saan ka magpunta, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Pasalamat ako sa Panginoon sa dami-dami ng enkwentro na nadaanan ko doon sa Patikol Solo. Kahit gas-gas, hindi ko naranasan. Sa ating mga kabataan, sa mga kabataan na gustong magsundalo, huwag kayong matakot. Iba-iba yung sa ating mga kabataan na gusto magsundalo, huwag kayong magtakot, huwag kayong matakot. Sir Dino, wala na. So, yun lang sa akin, kung may naglag ka. Yun lang sa akin, parado sa Yun lang sa akin. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay ang Philippine Army.